Okay, magandang araw ng Sabado sa ating lahat mga kababayan at mga ka-explore. Kayo man ay panig o laban sa gobyerno, welcome po kayong lahat sa aking munting channel. Ano po? Upang ilathala o ilahad ang inyong mga saloobin, reaksyon at komento dito sa mga issue na napag-uusapan dito sa maliit na channel na ito. Pero kung bago lamang kayo sa aking munting channel, tutulman o sang-ayon sa mga pinag-uusapan, sana mag-subscribe ka na rin para patuloy na tayong magkaroon ng ugnayan. Alright, maraming salamat po. Okay, nakita ko lamang po itong post na may mensahe. Ano po? Ito ay galing sa isang KOJC Legal Counsel na si Attorney Dina Tolentino Fuentes, na may petsang June 13, 2024. Okay, basahin natin. Okay. Ito po ay sarili kong kuro-kuro or opinion man kung tawagin ninyo. Ano po? Ito. Ang in-address dito ay yung ating DOJ USEC na si Raul Vasquez. Ang sabi ni Attorney Dina, if you place yourself in pastor's shoes, would you give yourself up willingly so that you can be killed? Matindi talagang usapan dito. Patayan na kagad, ano? Teka muna. Ako po ay magtatanong lamang po. Meron na po bang napabalita na Pilipino, ika nga, dito sa atin na nagbabanta para patayin po si Pastor Kibuloy? Parang wala pa ano? Parang wala pa naman. Hindi ko lang alam sa ibang bansa kasi mayroon din siyang kinakaharap na kaso doon at may bali-balita nga noon o siya rin nagsabi yata na may patong siyang 2 milyon yata sa ulo. Ewan ko. Nasaan na kaya yung patong niya na yan? Alam niyo mga kababayan, kung maalala natin noong time na pinatawag siya sa Senado para sa isang hearing na di umano ay may mga inabuso itong si Kibuloy, ay hindi naman niya ito sinipot. Dahil yun nga, baka daw isurrender siya sa FBI, kung saan kasi may mga kinakaharap din siyang kaso doon sa Amerika. At siya ay nanlindigan na hindi daw siya haharap sa hearing sa Senado. Dahil ayon sa kanya, panggigipit lang daw ang ginagawa sa kanya ni Senator Hontiveros. Isa pa, ang sabi niya, mga huwad o mga bayaran lang daw yung mga witness na dinala po. Hanggang dumating yung time na naglabas ng warrant ang Senado. Pero giit pa rin ng pastor, hindi daw siya magpapakita. May hamon pa nga siya noon na ang sabi niya, dalhin daw sa korte para doon niya gawin ang pagtatanggol sa kanyang sarili. Dahil sa korte daw ay patas ang investigasyon, kaya maayos ang ipagtatanggol ang kanyang mga kaso. At ang hamon na yan ni Pastor Kibuloy ay nangyari na. Nasampahan po siya ng mga kaso doon doon po sa Davao. Pero ang matindi, yung isinampang kaso sa kanya dito sa may Pasig. Mabigat ito. Yung qualified trafficking na isinampa sa Pasig City ay wala pong piyensa. At sabi nga, posible pa daw siyang makulong ng habang buhay. At pagmumultahin pa ng 5 milyong piso. Nako. Bagay, kung pagdating sa pera siguro, sa tingin ko, kayang-kaya niyan. Yan kapag napatunayang guilty. Pero sa halip na harapin, ay tuluyan na nga siyang naglaho. Nagtago. Talaga naman, oo. Natupad naman yung hamon ni Kibuloy, pero talagang ayaw niya yatang harapin Kailangan pa magkaroon ng kaguluhan sa pag-aresto sa kanya mga inosente ay nadadamay dito kay Pastor Kibuloy. Ang sigaw naman ng mga alipores niya ay, inosente si Pastor Kibuloy. Ang tanong, paano niyo po nasabi? Oo nga, sabi nga ng batas, a person is presumed to be innocent until proven guilty. Yan. Ang isang tao daw ay pinagpalagay na walang kasalanan hanggang sa mapatunayang nagkasala. Hindi naman kasi pwedeng mga alipores lang niya ang magsasabi na inosente siya. At paano mapapatunayan yan na guilty o inosente si Kibuloy kung ayaw namang harapin ang korte? Di ba? Ngayon mga kababayan, at lalong-lalo na po itong mga miyembro ng KOJC, ang tanong ko po sa inyo,
Mapagkakatiwalaan pa ba ninyo itong uri or klase ng pastor o namumuno sa isang relihiyon na Diyos ang bukang bibig sa kanyang pinamumunuhang samahan, pero binabangungot siya ngayon sa kanyang mga ginawa sa nakaraan? Alam nyo, sa ginagawa po ni Pastor Kibuloy na patuloy na nagtatago sa batas, lumalabas sa tingin ng karamihan ay guilty o kaya may tinatagong hindi maganda. Dapat managot itong ating self-proclaimed Son of God. Yun lamang po muna at maraming salamat sa panonood. Yan po ay sarili ko pong mga opinion. Ano man po ang inyong saloobin ay i-respeto ko po. Maraming salamat po muli.